Tayo po'y tumayo. And let's prepare our hearts to worship the Lord. We will do an exercise first before we start. Breathe in, breathe out. Sige po. Breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Psalms 150 verse 6 says, "Let everything that has breath praise the Lord." Amen? Ang Psalms na ito po ay encouraging us. It is encouraging to all creation to worship and praise the Lord for His goodness, for His faithfulness, for His greatness. The fact na ikaw ay humihinga, may rason ka para sumamba, para magpasalamat, para magpuri sa ating buhay na Diyos. Amen! Hallelujah! Come on, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Glory! Woo! Glory to your name, oh Jesus! Glory to your name, Lord! We invite your presence, Lord, in this place. We invite your Holy Spirit to encounter us today, Lord. Lord, ano man ang kalalagayan ng bawat isa, Panginoon, nakikita mo po ang bawat kalagayan ng bawat isa na nirito, Panginoon. And Lord, we believe that you are in control. You are in control. Dinala mo kami, Panginoon, dito sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. May rason, Panginoon, and that is to encounter us and meet us in our need. Lord, we believe everything works for good. For those who love you and for those who are called according to your purpose. We bless your holy name, Lord. We bless your holy name. Hallelujah! Kapatid, huwag ka pong mahiya na palakpakan ng Panginoon dahil ang Diyos, mabuti siya. Siya ay great. He is faithful. Tapat siya sa buhay mo. Hallelujah! You can do better than that. You can do better than that. Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah! Praise! Amen! We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, church, sing it.
No one is worthy. No one is worthy. No one else. We submit to your holiness. We submit to your worthiness. No one is worthy. No one else, Lord. We just want to praise you, worship you. I am an instrument of exaltation, and I was born to lift your name above all name, Jesus. You hear the melody of all creation, but there's a song of praise and only we can bring. Who else? Who else is worthy? Who else is worthy, Lord? You are. There is no one, only Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only Jesus. You are God of the ages, yet you chose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness, showed me your glory. So we have songs of thanks, and from our hearts we sing. Who else is worthy? Who else is worthy? No one. Who else is worthy? Who else is worthy?
them, everyone, and fill them, let them feel that they are blessed and you are blessed. Amen. Thank you, Lord. Good morning. Ayan. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Maaari po ba nating palakpakan uli ang ating Panginoon? So, tayo po'y dadako sa ating pagbibigay. At gusto ko lang pong itanong, ano ba talaga ang meaning ng give our all to God? Ang Lord po hindi niya hinihingi lahat ng ating kinita. Pero ang Panginoon po, when we say give our all to the Lord, that means surrender. So lahat po ng every area of our life, we need to surrender it to the Lord. Ang ating spiritual, ang ating pamilya, ang ating trabaho, and that includes yung ating pagbibigay sa ating Panginoon. Kasi ito po ay obedience sa Kanya. And gusto ko pong i-share yung pong Isaiah 1:19. Babasahin ko po. Ang sabi po dito, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Yan po ang sabi sa Bible. So, ito pong salitang ito, nagpapatunay na there's blessing in obedience. And God honors obedience and blesses those who are faithfully honoring Him. Kaya po, sabi nga, partial obedience is disobedience. So hindi lamang po tayo sumusunod sa katuruan ng spiritual, but maging po ang ating ang instruction ng Lord sa dako ng pagbibigay, we need to obey Him. At yun lamang po. I'd like to invite everyone na mga nag-prepare po ng kanilang kaloob to come in front.
Let us all extend our hands and pray for our tithes and offering. Father God, we thank you, Lord, and we honor you with our tithes and offering. Receive it, Lord, with gladness, Panginoon. Pagpalain mo, Ama, ang bawat isa, Panginoon, na tapat, Panginoon, na nagkakaloob at nagbabalik, Panginoon. This belongs to you, O God. Pinagpala mo kami, Lord, and kami po ay nagbabalik lamang, Panginoon, ng nararapat para sa iyo. And I know, Lord, you are faithful. You are faithful in your promises na hindi mo, Panginoon, kailanman pagkukulangin, hindi kailanman mauubusan ng iyong mga anak, because we trust you, Lord, and we honor you with our with this offering, Lord. This we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Hello. A blessed morning to everyone. And back in 2019, I was working as a talent acquisition supervisor in a headhunting firm servicing multinational clients. At that time, gustong-gusto ko na pong umangat ang posisyon ko. Not just for better compensation, for learning, fulfillment, but also para makatulong pa ng malaki sa pamilya ko. It was both a dream and a goal I carried in my heart. I applied to several companies, hoping for that breakthrough. But unfortunately, wala ako natanggap na tawag mula sa mga kumpanyang in-applyan ko. Then, in October 2019, an opportunity came from a reputable organization. They are inviting me to apply for the talent acquisition manager role. I was so excited. It felt like everything I had been praying for. Ito yung pinapangarap kong kumpanya eh. Malaki yung sahod, tapos may mga kaibigan pa po ako sa company na yon. I went through the process at nakaabot po ako hanggang sa final interview. But days turned into weeks. And eventually, in December 2019, nakatanggap ako ng rejection email. They had chosen someone else. Masakit para sa akin ang nangyaring ito. I felt discouraged at nagsimula akong questionin at pagdudahan ang kakayahan ko. Wala akong nagawa kundi manatili sa aking current role at sa aking current na kumpanya. I feel stuck. But even in that season, I chose to give my best. And by God's grace, my team was awarded as Best Team for 2019. Then 2020 came. Dala nito ang COVID-19 pandemic. Despite everything happening around us, our company remained stable. Walang natanggal sa amin sa trabaho, sumasahod kami ng tama at buo, at nakakatanggap pa kami ng aming performance incentives. I was deeply grateful to God for His provisions. Then in May 2020, something unexpected happened. I received a call from a recruiter of one of the biggest retail companies in the Philippines, offering me the talent acquisition manager role. What amazed me was, hindi ako nagpasa ng resume or nag-apply man lang sa kanila. I truly felt like God was opening a door I didn't even knock on. I went through the process, and by the 3rd week of May, I was offered the job. My heart was overflowing with joy and gratitude, and later on, understood why God has said no before. The company I once dreamed of joining had retrenched employees during the pandemic. If I had been hired there, I might have been one of those affected due to the last in, first out policy in the company. I can't imagine going through unemployment during such a difficult time. In that moment, God reminded me of His promise in Isaiah 60:22.
At the right time, I, the Lord, will make it happen. God's timing is always perfect, never early, never late. Even in seasons of waiting, rejection, and uncertainty, He is working behind the scenes for our good. What may feel like a delay is often His protection or preparation. I am Sam, one of the backup singers in our worship team, na nagpapaalala sa bawat isa na if you're in a season of waiting right now, take heart, trust that God sees you, hears you, and already making a way. His plans are always greater than what we can imagine. Palakpakan po natin ng Lord. Thank you very much, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Amen. So, salamat, Samuel. There is beauty from brokenness. Amen. Hindi ibig sabihin, hindi maganda yung nangyayari sa paligid, pero hindi natin iniisip God is preparing us. Amen. So, if you would like to share your testimony, katulad po nito, please do so. No, every month meron po tayong inahandang mga encouragement mula po sa mga pagtatagumpay ng mga kapatiran po natin dito. No, kung meron po kayo, kung nadi-desire po kayo, kung nalilid po kayong mag-share ng inyo pong testimony, please approach Thea. Saan si Thea? Yan si Thea. So, maggawa lang po kayo, listan nyo lang po, sulat nyo po yung inyong testimony at i-screening niya po. Then, sa Saturday po, ipapractice nyo po rito para mawala yung kaba ninyo. At gawin po ninyo ito for God's glory. Amen? Hindi po ito pagpapakita na magaling tayo, kundi magaling yung Diyos. Amen? Na may ginagawa ang Diyos sa atin. Na hindi po patay ang Diyos sa buhay natin, kung hindi ipinapahayag lang po natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. Kasi po, hindi pwedeng mangyari na punong-puno po tayo ng blessing ng Panginoon pero hindi po tayo thankful. And one of the reason of our way para maging thankful po tayo is to give your testimony to the Lord. No? Alam niyo po, kapag daw po, based sa pinag-usapan po natin last week, no? Kapag nawawala po yung ating patotoo sa Panginoon, ibig sabihin po nun, nawawalan po tayo ng appreciation sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. So, wag po kayong mahiya, appreciate lang po. Tapos, magpatotoo po kayo rito, mga kapatid. Ito po ay altar ng Diyos. Hindi po natin altar ito. Pero sa pamamagitan po nito, i-encourage po natin yung ibang tao na dumadaan din sa ganong pagsubok. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin yung Panginoon. And next po, bago po tayo mag-start magpatuloy sa ating pong aralin, ay patuloy po tayong hihintay, nag-enlist pa rin po tayo ng gusto po magpa-water baptize. Kung hindi pa po kayo na babaptize, no, sa tubig, please approach us at i-explain po namin kung bakit kailangan pong magpabaptize sa tubig. No? Ang baptism of water, hindi po ito kumbaga dahilan para po tayo maligtas. No? Ito po ay pagpapakita na tayo po ay isinusuko na po natin yung buong buhay po natin sa Panginoon. Dinideklara na natin na patay na tayo sa sarili at buhay na tayo kay Kristo. Amen? Na namumuhay lang po tayo ayon sa Kanyang kalooban. So kung di pa po kayo nababaptize, o kung nabaptize na po kayo dati at wala pong saysay, o hindi pa po ninyo naintindihan yung baptism na yon, pwede po kayo magpa-rebaptize. No? Magpa-enlist lang po kayo at sasabihin po namin kung kailan po yung takdang araw ng ating pong water baptism. No? At pangatlo po, pagkatapos po ng ating gawain, nagkakaroon po tayo ng konting salo-salo. Nangyari po yan sa Book of Acts
no? Pagkatapos po magsalo-salo ng mga mananampalataya ay nagkakaroon po sila ng pag-aaral pa rin ng salita ng Panginoon. Yung po yung tinatawag po nating faith group, no? Ito po, kung meron po kayong mga tanong, at yung ating po mga faith group leader, sinisiguro lang po nila na natututo po tayo sa ating mga napag-aaralan every Sunday. So wag po muna kayong uuwi, maging bahagi po kayo ng ating faith group. Lalago po tayo mga kapatid, no? Gusto ko lang pong ipaalala sa bawat isa, it is not enough na tayo po ay uma-attend lang pagkatapos uuwi na, no? Importante po yung nangyayari sa loob ng puso po natin. Kung tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya. At ito po yung pag-aaral na salita ng Panginoon. Amen? Kung meron po kayong mga tanong, meron po kayong mga kumbaga doubts, no? Sa mga napag-usapan po natin sa church, you can ask, no? Doon po sa discussion na yon. Open po yon, mga kapatid, at free po iyan, no? And lastly, we do invite you to our midweek. Ito po yung series. Malapit ang matapos yung origin, yung book of Genesis. Na pagkatapos po nito, Exodus na po tayo or kung ano po yung iahanda po natin. Pero maganda po na natututo po tayo sa salita ng Panginoon. Ako po, one thing I realize as I read the Bible, no, lahat na nangyayari sa bawat araw ko, pinababasa na sa akin ng Panginoon on my devotion. Amen? So, pag meron akong mga gagawin sa araw ng bukas, lagi pong match yung pong pagdidevotion ko sa Panginoon na nagiging gamit ko para po harapin yung araw na yon. So, very important po yung ating devotional life. At kung ito po ay wala sa buhay po natin, yung pagdidevotion na pagbabasa ng Bible, mga kapatid, let us i-question po natin yung ating commitment, yung ating pong spirituality sa Panginoon. Wala pong nag-grow nang hindi nagbabasa ng Bible. Amen? So, palapakan po natin ang Panginoon. At sa oras na ito, itaas po natin sa Panginoon yung ating pong aralin. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa presensya mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit na po minsan ay hindi ka number one o first place sa buhay po namin, Lord God, nananatili kaming first place sa puso mo, Panginoon. Lord, dama po namin ang pag-ibig mo, dama po namin ang pagkalinga mo, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, na sa oras na ito, patuloy niyo pong palalimin ang aming pagkakilala sa iyo at ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming isip upang maintindihan po namin na maigi, maayos ang aming mapag-aaralan ngayong umaga, Panginoon. Holy Spirit, move in this place. Lord, we pray na sa oras na ito, habang nakikinig po kami ng iyong banal na salita, ay magkakaroon po ng healing, ng miracle, ng transformation, ng answered prayer sa aming kalagitnaan, ayon po sa sinasabi ng iyong banal na salita. Kaya pangunahan niyo po kami ngayong umaga, panalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, kumusta po yung bawat isa? Kumusta po yung linggo natin? Are we blessed? Amen? So, tandaan po natin, no? Yung blessing ay hindi lamang po yan nakikita sa monetary o financial na paraan. Kung hindi yung matulog ka ng mahimbing is already a blessing. Yung magising ka is already a blessing. Yung mga tao na nakapaligid sa iyo na nag-i-encourage sa tumutulong sa iyo is already a blessing. So lahat po ng area ng buhay po natin ay sinasakop ng Panginoon upang gamitin niya ito para pagpalain po tayo sa buhay po natin. Amen? That's our theme for the whole year, the blessed life. No? Nasabi ko po, no, na habang binibigay po sa akin ng Panginoon itong team na ito, ang inimpress sa akin ng Panginoon, sa mga darating na buwan, sa darating na panahon, it will be a hard day. Kasi sabi naman sa salita ng Panginoon, habang tumatagal, habang lumalapit ang muling pababalik ng Panginoon, ay pahirap ng pahirap yung mundo.
Pero, ang sabi ng Panginoon sa ating lahat, you will have a blessed life. Amen? Why? Why is it that we will have a blessed life? Because God is with us. No? Sa puso po natin, ang Panginoon po ay hindi mangiiwan, hindi po siya hindi niya po tayo pababayaan. Wag lang po na, dalawang bagay lang po ang gusto ko iparating sa inyo. Una, wag natin basihin sa pera ang blessing. At pangalawa po, wag natin ikumpara yung sarili po natin sa ibang tao. Amen? Sapagkat ang dealing ng Panginoon sa atin, iba-iba po. No? Alam ng Panginoon how to bless us. No? Na fit para po sa atin. At pagpapalain daw po tayo ng Panginoon, hindi base sa ginawa po natin, kundi sa kanyang katangian, sa kanyang attribute. Amen? Puno-puno po ang Panginoon ng pagpapala para po sa atin. At may mga pagkakataon na hindi po natin ito natatanggap kasi po hindi natin hinihiling. So every time, no, panalangin ko po at encouragement ko po sa bawat isa para makatanggap kayo ng blessing, hilingin ninyo. No, kasi ang Panginoon naka-ready lang po 'yan, no? Sabi po sa Bible, you don't receive because you don't ask. Amen? So kahit ano po 'yan, minsan kahit nakakahiya, no, na Lord, ano to luho, no? But still, no, give it to God, no? Hindi walang masamang maglambing sa ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. So, magpapatuloy po tayo sa ating pong series na ang tawag po ay Boundless. Ano po ba yung ibig sabihin nito, no? It describes something or someone that is limitless, infinite, or immeasurable. It has or he has no boundaries, restriction, or end to its coverage, size, or measure. So, wala pong dulo, wala pong ceiling, wala pong flooring, wala pong sides, no? Pag sinasabi po nating boundless. At wala po tayong ibang itinataas dito sa series ito kundi yung ating Diyos, yung ating Panginoon. No, better na mas maganda po tawagin po natin siyang ating Ama. Amen? Kapag tinawag po, alam niyo po, one thing I realized in my life, no? I will not just call God my God, but I would rather call God as my Father. No? Kasi po, kapag tinatawag mo yung Diyos na Ama mo, wala kang hihilingin na mga bagay na hindi niya pagkakaloob ayon sa kanyang kalooban. Amen? So whenever you pray to God, no, ang prayer po, it's between you and God eh. Kahit gaano po kayo kagaling manalangin, wala pong epekto yan sa ibang tao because you are praying to yourself. Maliban na lang po kung corporate prayer. Pero ang effective prayer is yung kinakausap mo ng tama, totoo, at sincero yung Diyos. Ang ibig sabihin mga kapatid, whenever I pray to God, I call Him Father. Sabi nga sa Bible, kung yung mga ama sa lupa, kaya niyang ibigay yung mga bagay, hindi siya kung kaya niya ibigay yung mga dapat niya ibigay dito sa lupa, lalo pa kaya yung ating amang nasa langit, kung hihiling lang po tayo sa Kanya. Amen? So, God, yung Diyos po natin ay ating Ama. At tayo po ay Kanyang mga anak. At kung ang ating pong Diyos ay hari na mga hari, anong tawag po sa atin? Mga prinsipe at prinsesya. Amen? At kung ayun po ang ating identity, hindi po tayo dapat mamuhay ayon dito sa lupa, kundi dapat namumuhay po tayo dito sa lupa na para bang nasa langit. We are preparing our heart, no? Our very being, no? Sa pagre-ready po natin para po sa buhay natin sa taas. Amen? So dapat po, hindi lang po linggo, hindi lang po Wednesday, ang pamumuhay Kristiyano, kung hindi everyday. Sabi po natin everyday. Ibig sabihin mga kapatid, no, katulad po ng ginagawa po natin dito sa church, no, lahat po ini-encourage po natin mag-devotion. No? Kapag nag-devotion po tayo, we are putting Christ first in our heart. No? We are considering Him, no, sa lahat ng ating mga desisyon, at lalo tigit namumuhay po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen?
So, I pray hindi lamang po ito sa mga workers ng church, kung hindi pati rin po sa mga uma-attend ng church. Let us live, spiritually, one day at a time. Amen? Araw-araw, magtiwala po tayo sa Panginoon, wag po tayo mag-worry. Amen? So, last week, I started sharing to you a sermon called Stop Putting Boundaries. Okay? Stop putting boundaries on God. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Ang Panginoon po, ang pagtingin niya po sa atin, wala pong wall. No? At kung meron pang mga bagay na hindi po natin nauunawaan ang Diyos, o hindi po natin nararamdaman ng Panginoon, it is because we are putting wall, or we are putting boundaries, sa pagitan natin ng Panginoon. Amen? At ginamit po natin yung Psalms chapter 78 as our main scripture. Kasi po, ina-highlights ng chapter na ito yung palagi ang reaction ng mga Israelites nung panahon na yaon. Ano po yung nangyayari po doon po sa panahon na yon? God performed many miracles, but the Israelites quickly forgot na kahit ang dami na ginawa ng Panginoon sa kanila, yung pagliligtas, yung pagpuprovide, ay patuloy po nilang nakakalimutan yung lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila. And even they rebelled, nagrebelde pa sila, and they tested God's patience despite continuous provision. Parang ganito yan sinagot ka na ng Panginoon, pero nagdududa ka pa rin kung sasagutin ka pa rin ng Diyos. Marami na ginawa ang Panginoon sa atin, pero nagdududa ka para kung sasagutin ka pa ba ngayon. Ito po yung nangyayari nung panahon na yon sa mga Israelita. Ang sabi po sa Psalms chapter 78 verse 11 to 19, dito po tayo umikot noong nakaraang linggo, tagal na kasi. Verse 11, ang sabi po, nakalimutan na nila ang mga kahanga-hangang niyang ginawa na ipinakita niya sa kanila. Gumawa ang Diyos ng mga himala roon sa Sowan, sa lupain ng Ehipto, at nakita ito ng ating mga ninuno. Hinawi niya ang dagat at pinadaan sila roon. Ginawa niya tila magkabilang pader ang tubig. Hindi po normal yung ginawa ng Diyos. Yung dagat, hinati, at nakalakad po sila on dry ground. Amen? So hindi po ito everyday happenings sa buhay po nila. At hindi lang po yun ang ginawa ng Panginoon nung time na yun. Kung hindi, sa kanila pong paglalakbay ay ginabayan sila ng Diyos. Sabi po sa verse 14, sa araw ay pinapatnubayan niya sila sa pamamagitan ng ulap. Kung saan kung saan sila papunta, yung ulap nandun po. Pinangungunahan po sila. At sa gabi naman ay sa pamamagitan ng liwanag ng apoy. Biniyak niya ang mga bato sa ilang upang dumaloy ang tubig at binigyan sila ng maraming inumin para mula sa kailaliman ng lupa. Just imagine, sa disyerto po, mga kapatid, wala pong nabubuhay. Pero masusustain yung kanilang lakas sa pamamagitan po ng tubig. Wala pong tubig doon. So sa pamamagitan po ng milagro, ng kapangyarihan ng Panginoon, nagagawa po nilang uminom sa bukal, sa bato, na umaagos ay tubig. Pinalabas niya ang tubig mula sa bato at ang tubig na umaagos gaya ng ilog. Verse 17, ngunit ang ating mga ninuno ay patuloy na nagkasala sa Kanya, naghimagsik o nagrebelde sila sa kataas-taasang Diyos doon sa ilang. Verse 18, sinadya nilang subukin. Ito na po tayo. Sinadya nilang subukin ng Diyos upang hingin ang mga pagkain gusto nila. Kinutya nila ang Diyos nang sabihin nilang, makakapaghanda ba ang Diyos ng pagkain dito sa ilang? Ibig sabihin, mga kapatid,
nag-doubt ang mga Israelita sa Panginoon kasi po doon sa lugar na yon, walang namumuhay. Walang namumuhay na halaman o mga hayop na pwede lang huntingin o halaman na pwede lang anihin para kainin. Kaya siguro, nung time na yon na baka nagsasawa na sila sa tinapay na nahuhulog mula sa langit, no? Connection nila yung ating Panginoon, ay kaya ba ng Diyos gawin ito sa kanila? No? In which, yung atin pong, sa buhay po natin ngayon, minsan, makaka-reflect po tayo. No? Ano po yon? Yung ang dami-dami ng ginawa ng Diyos sa atin. Ang daming pagliligtas. Imagine mo, lahat ng mga bayarin mo, nababayaran mo buwan-buwan. No? Sa sweldo mo lang. O kuya, sa mga resources na meron ka. And yet, pag dumadating yung susunod na bill, tinatanong natin ng Panginoon, Lord, kaya mo pa ba ito? Lord, mababayaran ko pa ba ito? No? O kaya, mga kapatid, yung ang dami-dami ng panahon na pinapagaling ka ng Diyos, ang daming karamdaman, ang daming mga pagpapagaling, at ngayon dumaan ka na naman, no, sa panibagong yugto ng iyong buhay na meron kang karamdaman, tatanungin mo uli yung Diyos, Lord, pagagalingin mo pa kaya ako? Or gagaling pa ba ako? No? Yun po yung yung application po natin sa panahong ito. We always question God. We always ask God, no? Kung kaya ba mang gawin ito ng Panginoon sa atin, no? So I shared to you kung paano po tayo nagbi-build ng wall last week, no? Kung paano po tayo naglalagay ng boundaries sa gawa ng Diyos sa buhay po natin. No? Una po, napag-usapan po natin is sa pamamagitan po ng tinatawag po nating forgetfulness. Sabihin po natin forgetfulness. No? When we forget what God has done in the past, no, that makes us putting wall on God. No? Kapag po nakakalimutan natin, alam niyo po mga kapatid, no, hindi ko po makita sa buhay ng isang tao na sa dinami-dami na ginawa ng Diyos sa atin, ni isa hindi natin ma-recall pag dumadaan tayo sa mga matitinding problema. Tama po ba yon? Parang mas hinahanap po natin yung solusyon sa ibang paraan kaysa sa Diyos. Kasi yung ibang paraan na gusto natin, physical na paraan, hindi spiritual na paraan. Nangyari po yan sa akin, mga kapatid. Nang dumaan po ako sa mga matitinding pagsubok, lagi kong iniisip, baka pwede kong lapitan si ganito, pwede kong lapitan si ganyan, pero hindi ko naisip na, bakit hindi ko lapitan ng Diyos? To the point na wala na akong lalapitan, doon pa lang ako lalapit sa Diyos. No? And kahit na last place ang Panginoon sa atin, kapatid, no, hindi niya tayo tatalikuran. Para ipakita ng Diyos na sa susunod na meron ka na naman pagsubok, unahin mo na ako. Amen? So yun po yung nangyari. Pag nakakalimutan po natin yung ginawa ng Diyos sa atin noon, no, we are putting boundaries. We are putting walls. No? Marami nang ginawa ang Diyos sa mga Israelita, hindi lamang ordinaryo at simpleng bagay, kundi mga kamangha-mangha at milagro. At nang dumaan muli sila sa panibagong hamon, pinagdududahan pa rin nila ang kakayahan ng ating Panginoon. No? Paano nila pinagdududahan? Kasi sabi po sa salita ng Panginoon, they spoke against God. They said, can God prepare food for a table in the wilderness? No? Kaya pa ba ng Diyos? No? Ang question na ito ng mga Israelita, it's not about God's ability. It's not about God's power. It's not about what God can do to them, no? It was about their memory, their recall, no? Kaya sila nagtatanong kasi nakakalimot sila, no? Nakakalimutan nila na marami nang ginawa ang Panginoon sa kanila, no? Israel often forgot what God had done in the past, no? Kaya po, sinasabi po natin that forgetfulness weakens our vision of God. Forgetfulness
weakens our vision of God, a forgotten miracle becomes tomorrow's doubt. No? When past testimonies are ignored, present faith weakens. No? Kaya po, alam niyo po, everyday, no, laging nasa sa isip ko, kahit saan ako magpunta, pagkagising ko pa lang, I always think about what God has done to me. No? Kaya nga sa isang kanta I see you move the mountains, and I believe, that He will do it again. Amen? Nakita na natin Kaya nga, dapat lagi nating iisipin, lagi nating tatandaan, niligtas na ako ng Panginoon noon No? Pababayaan pa ba ako ng Diyos ngayon? No? Kaya sabi ko, kapag kausap ko po yung mga workers po natin, sabi ko po sa kanila, dama nyo ba yung hirap ng panahon ngayon? Dama po ba natin? Sino nakadama ng hirap ng panahon ngayon? Taas kamay. Let us be honest, mga kapatid. Amen. Praise God. Maganda po yung totoo po tayo. Pero ang second question ko, sino po ang nakakadama ng pag-ibig ng Diyos? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Wala pong makakapantay sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Huwag po tayong matakot, huwag po tayong malungkot, huwag po tayong mag-build ng wall. No? Alalahanin po natin na kung ginawa ito ng Panginoon sa atin dati, kaya po uli itong gawin ng Panginoon ngayon. Kung kaya tayong iligtas ng Diyos, no? At nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, no? Pababayaan pa ba tayo ng Panginoon dito sa lupa habang naghihintay sa muli niyang pagbabalik? Hindi. No? Mahal tayo ng Panginoon, sukat na ibinigay niya ang kanyang buong buhay para po sa atin. Pangalawa po sa natutunan po natin last week, a divided heart will result in doubt of God. No? Ang second, pangalawa po, we put boundaries on God's power by unbelief. Sabihin po natin unbelief. Okay? Kapag ito pong Israelita dito, they limited God, no? Not because God lost His power, not because God became weak. They limited God because of their unbelief. Kaya nga nagtanong makakagawa pa kaya ang Diyos ng table sa ilang? No? It is a question of doubt, mga kapatid. No? Marami nagsasabi or many believe in God's power religiously, but not personally. No? Madaling sabihin na God will provide. Tama po ba yun? But feel ba natin? Dito ba yan galing? No? Pwede natin sabihin that God will provide religiously. Kasi lagi naman sinasabi yan Lagi natin inaawit. Pero personally, did God really provide in your life? Or do you believe that God will really provide in your life? No? Yun po yung importante na dapat natin makita. Let us not declare something about God religiously, dapat personally. No? Dapat po personally. Pag marami po sa atin, we say God is able, but we live as if God is not willing. We sing, great is thy faithfulness, but we worry. No? We shout, nothing is impossible with God, but we have doubt. No? We say God will, while living as if God won't. No? At pag ito po yung ating pakiramdam, na dinideclare po natin yung kabutihan ng Panginoon, pero sa puso po natin baligtad, we limit God in our life. We are building wall, no, in our life. Kaya importante po, mga kapatid, ma-realize po natin na kaya po hindi makakilos ang Diyos sa atin. Kaya hindi po tayo nagkakaroon ng breakthrough sa buhay po natin is because of our forgetfulness and our doubt. Amen po ba? Amen? So, with all that forgetfulness and divided heart or doubt, no, of what God has done in our past, paano po nag-respond, no? Base po sa Psalms, no, chapter 78,
how God responded when people limit Him. No, yung mga Israelite. No? Alam niyo po paano po nag-respond ang Panginoon? Kung tao lang po yan, mga kapatid, kinakalimutan po yung ginawa ko sa iyo, or pinagdududahan mo pa ako kahit na sobrang dami ng tulong ko sa iyo, o sige, bahala ka sa buhay mo. Yan ang tao. Amen? Pero paano nag-respond ang Panginoon with all that forgetfulness and unbelief? No? Alam niyo kung paano ginawa ng Panginoon? God's boundless mercy continues despite our weaknesses. No? Kahit na hindi maganda yung responses natin sa Diyos, kahit na nakalimutan na natin lahat, kahit na iniinis natin ang Diyos, kahit na hindi natin pinapansin ng Panginoon, kahit na last place ang Diyos sa buhay po natin, patuloy yung kanyang kahabagan na ibinibigay niya po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ito po yung grace ng Psalms chapter 78. No? After all their rebellion, after all their complaints, after all their doubts, after they irritated God again and again, no? After they limited God, they put wall, no? God still showed mercy. God nagpakita pa rin ang Diyos ng kanyang kahabagan, no? Ang sabi po sa verse 38, sabi po dito, but God was merciful. He forgave their sin and did not destroy them. Many times, He held back His anger. Ibig sabihin, the Lord, God has the right, no, to express His anger towards the Israelites, but still, hindi niya po nagtimpi, hindi niya po ginawa, o hindi inold back niya po yung kanyang anger. He never let it get out of control. Why? Kasi, siyempre, kung tayo man, pagka hindi na natin kaya yung isang tao, at nag-burst na tayo at sumabog na tayo, kapatid, ano ang magiging epekto nito? The relationship will break. How much more of God? No? Yung ang tigas-tigas ng ulo natin, lagi tayong nagre-rebelde sa Diyos, lagi tayong lumalayo sa Panginoon, pero ang Panginoon hindi po siya lumalayo sa atin. Patuloy po yung kanyang mercy, yung kanyang kahabagan sa atin. Parang sinasabi ng Panginoon ganito kung hahayaan kita, saan ka mapupunta? Kaya hindi kita pababayaan. Yun po yung kahabagan ng Diyos. No? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit nagkukulang at nagkakasala po tayo, ang Panginoon hindi tayo bibitiwan. Kaya sabi po sa isang verse sa Romans, sabing ganon, where sin abound, grace abound all the more. Yung kahit na nagkakasala po tayo, patuloy po tayong papatawarin ng Panginoon. Amen? So, naawa pa rin ng Diyos sa kanila, pinatawad ang mga kasalanan nila, at hindi sila nilipol. Maraming beses pinigil ng Diyos ang kanyang galit, kahit napakatindi na ng kanyang puot, dahil sobrang mahal sila ng Diyos. No? Yung inalis ka sa Ehipto, tanda ng pagmamahal ng Diyos. Ngayon pa ba na kasama mo na yung Diyos, iiwanan ka niya? Hindi, mga kapatid. No? Hindi ka iiwan at pababayaan ng ating Panginoon sapagkat mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? God's mercy is greater than unbelief. God's mercy is greater than forgetfulness. No? Yung mga Israelita, they deserve judgment, no? Pero mas nanaig po yung compassion ng ating Panginoon. God controlled His anger and continue saving them. No? Kumbaga, kung sa panahon po natin ngayon, kahit na ang dami mong ginawang kamalian sa Panginoon, pero patuloy kanyang ililigtas. Patuloy kanyang hihilahin. No? I remember one time, I shared this to one of our workers.
there is one church na nagkaroon po ng matinding problema sa isang satellite ng church nila, na yung pong pastor ay nagkaroon ng matinding problema, sexual immorality sa church na yon. At nalaman po nung senior pastor na itong pong pastor na ito ay matindi ang kasalanan. No? At ang ginawa po ng pastor ay inalis po siya doon sa satellite church na yon at dinala po siya sa head church. At ginawa po ng pastor na yon, nung senior pastor ay dinidisiplina niya po itong pastor na ito, pero naglilingkod pa rin siya sa Diyos. So marami pong nagtanong, sabi niya, bakit hindi mo paalisin? Immorality yan. Bakit kailangan nila manatili sa church? Malalason yung iba mga pastor, baka ganun din ang gawin nila. So ang dami nagko-complain, and even yung na-offend ay gusto mag-file ng kaso against that pastor. At sa dami po ng mga complaints, ang dami pong mga reactions, the senior pastor, hinarap po sila ng senior pastor. Ang sabi ng senior pastor sa kanila, mga kapatid, kasi ganito yon. Lumalabas tayo ng simbahan para maghayag ng salita ng kaligtasan. At ang gusto natin ay yung mga makasalanan ay pumasok sa loob ng simbahan para magkaroon ng kapatawaran. Kung ang pastor na ito, papalisin natin, bakit nandito na siya sa loob upang magkaroon ng kapatawaran yung taong ito, ba't natin papaalisin? Nasa atin na siya. At nag-isip po yung yung congregation, tama, di ba? Tayo, attend ka ng church, no? Pero pag may kapatiran po tayo nagkamali sa church, paalisin sa church. Paano po marirestore yung taong yon? No? Kung aalisin natin yung taong na yon sa church. Amen? So, daan po yung dapat na magkaroon po tayo? Compassion. Amen? Kasi, ang hirap tayo nga po mga kapatid, age 1, reach 1, ang hirap pa nating kumuha ng iimbitahan sa simbahan. How much more na may kapatiran tayo na hawak na natin na nagkamali, papaalisin natin sa church? Hello? Naintindihan po natin, mga kapatid? Yun yung tinatawag po nating mercy. Yun po yung tinatawag po nating compassion ng Panginoon. No? This is love in action, mga kapatid. No? Sometimes we have doubted God. You tested Him. You limited Him with your fear, worry, your unbelief. But God says, I'm not giving up on you. No? Hindi gigib ang Panginoon sa atin, at patuloy po tayong tutulungan at ililigtas ng ating Panginoon. God's boundless mercy gives you another chance to trust Him again. No? To trust Him again and again and again. No? All of us failed God many times. Tama po ba yun? No? Minsan hindi po tayo aware, pero maraming beses na we failed God. No? And we think we drain God's patience. No? Siguro, isang buwan na akong hindi umattend. No? Isang buwan pa siguro, baka hindi naman galit ang Panginoon sa akin. Pagkatapos po ng susunod na buwan, galit na siguro ang Lord sa akin. No? Minsan we tested God. No? Pero wag po mga kapatid, no? Ang Panginoon po, hindi po siya nagbabago kahit paano ka mag-react sa Kanya. Kasi sabi po sa Lamentations, the Lord's unfailing love and mercy still continues. The Lord's unfailing love and mercy still continues. Hindi lang po nagpapatuloy. Yung pag-ibig na yon, laging bago. Hindi, laging fresh, no? As the morning, no? Katulad daw po ng pagsikat ng araw. No? Tayo po, nililimit po natin ang Diyos through fear, but still He provides. No? You limited God through doubt, but still He delivers. You limited God through disobedience, but still He forgives. No? That is who God is, no, to us.
God has not given up on you, mga kapatid. No? Nakakalungkot lang kasi may mga pagkakataon, God is not first place in our life. No? Minsan, yung pagkatid ng church, option pa. No? Kami po, para sa akin, attending a church is not an option. It's the only option. Yung pagkikipag-meet mo sa Panginoon every day is not an option, but the only way para lumalim at tumatag yung pananampalataya natin para sa buhay na ito. No? Hindi ang Diyos po, hindi siya nag-give up sa iyo. The same God who forgave Israel's rebellion will forgive yours today. No, sabi po sa Romans, sabi po sa may verse 15, for God says to Moses, I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. No? So, napakaganda po na may attribute po yung Diyos na katulad po ng mercy. No? Unlike human mercy, which is often limited and conditional, yung mercy po ng Panginoon is boundless. No? Wala po siyang hangganan. No? At firm po ito and deeply rooted in His nature. No? Mercy, siguro isipin natin, kasi minsan sinasabi ng Panginoon, punta ka sa Pero, at sabihin mo sa Pero, o ipakita mo sa Pero yung isang plague, no, isang salot, at sasabihin pa rin sa'yo ng Panginoon, pero I will harden the heart of Pharaoh. No? Just imagine yung scenario na parang sumunod ka na sa Panginoon pero pahihirapan ka pa. No? At siguro isipin po natin sa mercy is yung Panginoon ba nagbabago yung isip? Na kapag nag-apply siya ng mercy sa atin, magbabago isip niya? Kapatid, yung mercy ng Diyos, no, is not weakness. It is not changing His mind. No? It is the strength God expressed through compassion, no, and loving kindness towards us undeserving people. No? Yung mercy ng Panginoon ay pagpapakita na even though that we deserve, no, punishment, pero nililigtas niya po tayo doon. Di ba sabing ganon, if we confess our sin, God is faithful to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Nagkasala po tayo, pero yung mercy at grace ng Panginoon, pag in-apply ito ng Diyos sa atin, yung paghingi ng tawad natin, bibigyan ng Diyos ng katugunan. No? It is not weakness, mga kapatid. No? God is a loving and just God. No? In His righteousness, He would condemn us, each and every one of us, to death, no? Spiritual death. Why? Because we have broken the perfect law of God, no? And there's only one punishment for that rebellion, and that is death, no? But He loves us so much that He sent His only Son, Jesus Christ. Sabi ko nga po, Diyos na nagkatawang tao. Okay. Mag-cut lang po ako dito, no? I just want to clarify something, no? We believe that the Father, the Son, and the Holy Spirit is one. Tama po ba yan? Hindi po ang Ama, ang Anak, ang Espiritu, iba-iba po sila. Okay? So mag-ingat po tayo sapagkat minsan, kumbaga kung babasahin niyo po literal yung salita ng Panginoon, parang isipin po natin parang magkakaiba sila. But in reality, mga kapatid, ang pinag-usapan po natin to whenever sinabi po natin yung anak o yung banal na espiritu, it is their identity, no? And not a person. Ibig sabihin, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo ay iisa lamang. Amen? So, ako po, pag nagpipray po ako, I always, iniiwas ko po na maisip.
Kasi minsan unintentionally nagkakamali tayo eh. Iniiwas ko po na maisip na panalangin ko po ito sa pangalan ni Jesus. So minsan kung hindi tayo maalam o hindi po natin ito o we don't mind that prayer, minsan inisip natin, nagpray ako sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Kaya ako po, pag nagpe-pray po ako, dalangin ko po ito sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. So, malinaw po na ini-express ko na yung Ama nagkatawang tao sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Naintindihan po natin? Amen? Kasi po, pag hindi po tayo aware, no, baka nagpe-pray po tayo ng mali. No? So, lagi ko po pinagpe-pray, panalangin ko ito sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen? So, balik po tayo, mga kapatid. No? God's mercy is unfailing and renewed day by day. Sabihin po natin day by day. Amen? Ibig sabihin po, yung mercy ng Panginoon kahapon at ang mercy ng Panginoon ngayon ay fresh every day. Amen? Fresh every day. Each day, God gives new opportunities sa bawat isa po sa atin. No matter how yesterday ended, today begins with mercy. Kaya tayo nagising because of God's mercy. Kaya po tayo nagkaroon ng pag-asa araw-araw because of God's mercy. So when it comes to relationship with God, we need this mercy because without God's mercy, we can never come close to God. No? We can never seek His face. We can never depend upon Him and call Him Father. No? We need God's mercy. So God's mercy is the heart of the Christian faith. Amen? Minsan, di natin napapansin, no? Pero kung papansinin po natin sa mga maraming verses sa Bible, oftentimes He mentioned mercy and grace. Mercy and grace. No? Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo patay pa dahil sa ating mga magsuway o dahil sa ating mga kasalanan. Nailigtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. No? So hindi lamang mahabagin ang Diyos, kundi punong-puno po siya ng habag. At basahin po natin sa Psalms chapter 86, verse 5 to 7. Sabi niya rito, sabi po ni David, no? Ito po yung panalangin ni David. You, O Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call on you. Hear my prayer, O Lord. Listen to my cry for mercy. And when I am in distress, I call you because you answer me. So dito po sa verse ito, makikita po natin yung ilang mga bagay na sana baunin po natin sa araw-araw na buhay po natin. No? What does this prayer means to us? No? Unang-una, this means that God's mercy brings forgiveness. God's mercy brings forgiveness. We cannot approach God on our own word. Walang makakapasok sa presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng galing natin, ng runong natin, ng talino po natin. No? Even our best is not enough to please God. No? So, kung meron po tayong tunay na relationship sa Diyos, ang unang kailangan po natin ay yung pagpapatawad ng Diyos. No? God will definitely help us in all areas of our life. Pero kailangan, una, we need our need of forgiveness na manggagaling lamang sa ating Diyos na mahabagin. No? Sin is a relationship breaker. Kapag tayo po ay patuloy na nagkakasala, no, napapalayo po tayo sa Diyos. Ulitin ko po, napapalayo po tayo sa Diyos. Hindi po yung Diyos ang napapalayo sa atin, kundi tayo po yung lumalayo sa Diyos. Our first, no, so how many times has sin caused you problems and difficulties in your relationship? How much more? So is our relationship with God, no? So God's mercy means He does not treat us
as our sin deserves. No? Sabi po sa Psalms, no? 103 verse 10, sabi po dito, He does not punish us for all our sins. He does not deal harshly with us as we deserve. No? So it's not enough, mga kapatid, to know that God's mercy brings forgiveness. Kailangan alam din po natin hanggang saan po yung extent ng mercy ng Lord sa atin. How far do God's mercy goes? No? Now, that's our number 2. Sabi po sa ating point, no, God's mercy comes boundless. Sabi po natin boundless. No? Ibig sabihin po nito, mga kapatid, ang God's mercy, our God's mercy knows no bounds. No? Why? Because God's mercy abounds in love. In love, no? So great is God's mercy na hindi mo ito kayang i-describe. It's indescribable. It knows no limit, no? There is none who is beyond God's saving power. Wala pong tao na hindi kayang iligtas ng Diyos, no? Why is so important for us to napaghahawakan po natin ito? Isipin po natin kung ano po yung buhay po natin without Christ. No? We are spiritually dead. We are enslaved with sin. Continuing without Christ would find us literally in the depths of the grave. Ibig sabihin, wala ang pag-asa, no? Sa buhay po natin. To be removed from all of this requires something great, something big, and something boundless. And it is God's mercy. No? So, marami po tayong dapat malaman patungkol po sa mercy ng ating Panginoon. At hindi lang po dapat huminto yung pag-aaral po natin about the mercy of God. No? Kaya po, patuloy po nating i-seek, no? I-search, Lord, hanggang saan yung extent nung kahabagan mo sa amin. No? At ikatlo po, mga kapatid, that God's mercy is guaranteed. Sabi po natin guaranteed. No? Sabi po sa may Romans chapter 10, sabi po rito, sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. At ang pangakong ito ay para sa lahat dahil walang pagkakaiba ang Hudyo at hindi Hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat at pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. So, let us hold, no, yung pangako na yung kahabagan ng Panginoon ay hahanapin po tayo, no. Mga kapatid, dito po ako magtatapos sa message na ito. May lamang po, pero sa akin po, I pray na maging busog po tayo sa salita ng Panginoon ngayong umaga. No? I end this with by giving you 2 brief application. Let us not put boundaries on our God. Wag po tayo mag-build ng wall. No? Tayo po may ugaling matampuhin. Tama po ba 'yon? Konting bagay lang nagtatampo tayo. No? Yung hindi lang tayo sinagot ng Panginoon, nagtatampo tayo. Let us not put boundaries on God. No, we need Him. Kailangan natin ng Panginoon sa buhay po natin. No? Unang application is we must see our need of God's mercy. Dapat makita po natin yung pangangailangan po natin ng kahabagan ng Panginoon, not just a saving mercy, but God's mercy every day. Sabi po natin every day. At pangalawa po, mga kapatid, we must pray for God's mercy. No? We must pray with arguments. Ano ibig sabihin ng with arguments, mga kapatid? Huwag kang papayag. Ipilit mo sa Panginoon na maramdaman mo at matanggap mo yung kanyang habag sa atin. No? We need to learn to express the reason kung bakit kailangan po natin ng answered prayer. Yung favored answered prayer mula sa Panginoon. It is not good by just knowing about God's mercy. Let's make it a central point of our prayer. Lord,
no? Kahabagan mo ang iyong anak, Lord, no? Bigyan mo ng compassion, bigyan mo po ka ng compassion, mga kapatid, no? So our sin and disobedience are so great, but God's mercy is greater. No? Ulitin ko po, no, mga kapatid, kumikilos ang Panginoon sa atin, not because may ginawa tayong mabuti. Ginagawa ito ng Panginoon because attribute, character niya po ito. Our sin is huge, yet God's mercy is boundless. God's mercy is freely available to all who call on Him and come with lifetime guarantee. So, tawagin natin ang Panginoon. No? Manalangin tayo. Tayo po lahat ay tumayo. Siguro sa mga oras na ito, marami po sa atin, hindi pa po masyadong nakikita yung bigger picture no nangyayari po sa paligid po natin. Kapatid, we don't deserve, no, to live a life of sadness or problem, no? We don't, kumbaga, hindi po natin deserving na mamuhay po tayo na nahihirapan sa buhay. But we need God's mercy in our life, no? Masabing ganon, yung kasalanan na ginawa po natin, it has consequences. Pero yung consequences na yun, mga kapatid, maaaring mawala po yun kung ipapanalangin po natin yung kahabagan ng Diyos sa buhay po natin. Tandaan po natin ang Panginoon, hindi nagbabago, at ang Panginoon, patuloy at sobra yung pagmamahal po sa atin. Let's worship the Lord in spirit and in truth. Miracles, wonders, secrets I can't contain.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Huwag natin kalimutan yung ginagawa ng Panginoon at ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag natin pagdudahan ng Diyos. Huwag tayong mag-build ng wall. Let us not put boundaries sa ating Panginoon. At lalo higit mga kapatid, no, maramdaman po natin yung kahabagan ng Diyos sa buhay po natin. Nangyayari po ito sapagkat sobrang mahal po tayo ng ating Panginoon. Taas po natin ating mga kamay and receive the blessings of the Lord. Lord, salamat po sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, hindi sayang ang araw po namin sapagkat kasama ka po namin sa oras na ito. Lord, sa amin pong kalagitnaan, ibuhos mo ang iyong milagro. Ibuhos mo ang iyong pagpapagaling. Ibuhos mo ang iyong breakthrough. Ibuhos mo ang iyong blessing. Ibuhos mo, Panginoon, ang answered prayer sa aming kalagitnaan, Panginoon. Holy Spirit, manahan ka sa puso ng bawat isa. Tugunin mo ang lahat ng panalangin sa mga oras na ito. At sa buong linggong ito, Panginoon, ay magtitiwala kami na ang lahat ay mangyayaring mabuti ayon sa iyong kalooban at iyong kapanahunan. Pagpapalain mo ang bawat isa, magiging magandang patotoo sa aming pamilya at sa komunidad. Pagpapalain at babalik, Panginoon, sa susunod na linggo upang magbigay ng patotoo sa kabutihan mo sa kanila, Panginoon. Lord, araw-araw ay dalawin mo sila sa kanilang mga panaginip. Bigyan mo sila ng pag-asa. Bigyan mo sila, Panginoon, ng patunay na meron kaming Diyos sa buhay nakikilos sa amin. At Lord, lalabas mo kami sa lugar na ito na punong-puno ng pag-asa at magtitiwala sa iyo at patuloy na patuloy na mananampalataya, maglilingkod at sasamba hanggang sa muli mong pababalik. Ito po ang aming panalangin, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen, amen. God bless you po.